everyone. I'm Gerhard Montana. So, I'm the second reporter and I will discuss the curriculum implementation as a change process. So, dito sa report ko is malalaman natin kung paano nga ba nag-iiba ang implementation ay habang nagbabago nga ba ang curriculum habang ito ay ini-implement na ang isang curriculum. So, nandito si Clerk Midwin Course na may theory na course field theory and the curriculum change. Ayon kay Kurt Midwin noong 1951, the father of social psychology explained the process of change. The model can be used to explain curriculum in the implementation. So, si Kurt Midwin daw ay isang psychologist at nag-theory siya ng course field theory. At malalaman dito kung ano nga ba ang nangyari sa isang curriculum. So, in the education landscape, there are always two forces that opposite each other. These are the driving force and the resistant force. So, dito makikita yung sa driving force and training force. Makikita pag sinabing training, ito yung nagre-resist na isang upang hindi ma-implement ang isang curriculum. While sa driving force naman, ito yung mga nagkakaroon ng government intervention, tapos social values, technological changes, knowledge, explosion, and administrative support. So, dito sa training course, ito yung mga bagay na mga negatibong epekto upang hindi ma-implement ang isang curriculum. Tulad na lamang ng fear of unknown. So, dito sa fear of unknown is yung takot na i-implement dahil natatakot sila baka hindi ito maging success. Next is negative attitude to change. So, pagpapalit ng isang attitude ay maaari daw magdulot ng isang negatibo kung ito ay magbago. Next is traditional values. So, mas gusto nila yung traditional or yung mga pen or pencil na ginagamit kaysa mag-evolve o gumamit ng isang technology. Next is limited resources. So, dito sa training course, sa pag-implement ng curriculum ay nagkakaroon sa training course, nagkakaroon ng limited resources. Kakulangan sa kalamitan upang mag-implement ng isang curriculum o maging success ito. Next is obsolete equipment. Ito yung mga bagay na ginagamit ng mga teachers upang turuan ang kanilang mga estudyante. So, mayroong mga categories upang ang curriculum ay magbago. Ayon kay McNell in 2000, i-categorize the curriculum changes as follows. Una na dyan is substitution. Pag sinabi natin yung substitution, ito yung nire-replace yung current curriculum upang mag-ano ng isang panibago. Example na dyan, changing old book to entirely new one, not merely as tuition. So, sinasabi dito na gumagamit ng pinapalitan yung old book o yung mga luma tulad na lamang sa paggagawa natin ng lesson plan. Kung dati ay naka mga 18 weeks. basta yun. So, isa na lang dito yung paggamit natin dati ng mga sasabi mo yung mga libro lamang. Ngunit ngayon, maaari na tayong gumamit ng technology para mag-gather ng mga knowledge or resources. So, the next is alteration. Pag ito ay sinabing alteration, ito yung kasalungan ng isang curriculum. There are minor changes to current existing curriculum. For example, instead of using graphic paper for mathematics teaching, this can be also using graphic calculator. Instead na matuto ang isang bata sa pagsasabi lamang, mas maganda na ito ay kanilang experience. Next is restructuring.
Sa restructuring, sinasabi dito na maaari mong i-build ang isang curriculum upang mas mapaganda ito. Hindi mo naman pwedeng bigla-bigla na lang baguhin ang isang curriculum para masabi na magagamit ng mga estudyante or mga facilitator. So, dito, building a new structure with major changes or modification in the school system. Degree program or educational system. So, dito, sinasabi na hindi basta agad mag-implement ang isang curriculum para hindi naman agad masurpresa ang isang teacher o facilitator. Wala na lamang dito sa K-12 program. So the next is perturbation. These are changes that are disruptive, but teachers have to adjust to them fairly short. So dito, sinasabi na kailangan din bigyan natin ng oras ang mga teacher upang makapag-adjust sa bagong na curriculum. Then lastly is value orientation. So, kung then, this is a type of curriculum change. Perhaps this classification will start to shift in the emphasis that the teacher provides, which are not with the mission or vision of school or vice versa. So, dito sa value orientation, kailangan din ibahin natin ang i-implement ng values dahil ang mga estudyante ngayon, lalo-lalo sa century, ay na-implementsyahan na ng mga technology. So next is the ito yung katuloy ng report ni yung last na reporter. So the other stakeholders in curriculum implementation and development. So dito, merong mga stakeholders na kailangan din gumagabay kung sila yung nag-implement ng isang curriculum upang maging success ang isang curriculum. Some stakeholders may not have direct influence on the school curriculum. These are agencies and organization that involved in the planning, design, implementation. So dito, may mga alam naman tayo ng mga organization na nag-implement ng isang curriculum. Tulad na lamang ng MS, TESDA, at CHEC. These are police agencies that have regulator and mandatory authorities over the implementation of curricula. So, itong mga institution na to, ay may kakayaan sila na mag-implement ng isang curriculum at ito ay isang mandatory. Next is Professional Regulation Commission or QRC and the Civil Service Commission. The agency that certifies and issue teacher license to qualify one age and offers work of teachers. So meron din namang mga local government or CGU na maaaring makatulong upang mag-implement ng isang curriculum. So meron din namang kung mayroong government na nag-implement o nagpapandatory implement ng curricula, ay meron din na nagsusupport ng non-government agency and professional organization. So non-government agency are organization and foundation that have the main function for education. Tulad na lamang ng Gawad Kalinga, they build communities means include education. And they support the education to improve the early childhood education. So each village, so sa mga karamihan, ang itong Gawad Kalinga ay madalas sa mga rural area. So mga barangay na hindi madalas mapuntahan ng mga guro. So thank you for listening.